Ayan mga kapatid, nandito na naman po si Malodil Santos para po bigyan natin ng pugay o reaction po ang ginagawa talaga ng Team Daddy Frankie dahil sa ngayon nga kahit anong pagsubok po na nangyayari po sa team ni Daddy Frankie, sa ngayon po ay patuloy ang pagtulong nila. Ginagawa ni Daddy Frankie sa anumang paraan na nakakatagpo sila ng mga kababayan natin na talaga pong nawawalaan sila na sa sarili. At ito nga po at si Daddy Frankie po ay natagpuan po itong yung mayroong pinagdadaanan mga kapatid. Kaya ito po ay ipasisilip ko sa inyo at puntahan na lang natin po ito sa vlog ni Daddy Frankie. At ito nga po si Kuya Tuto, ang kanyang magulang na si tatay, ay tinulungan po ng Team Daddy Frankie. Ito po, ipapasilip ko lang po at doon po tayo magbibigay ng komento o reaction po sa mga nangyayari po sa pinagbabawalan si Daddy Frankie na tumulong na dadalhin niya po sa kanyang bahay. Kaya sa ngayon po, gumagawa ng paraan si Daddy Frankie para tuloy-tuloy lang po ang pagtulong niya sa ating mga kapatid o kababayan na may mga depresyon. Ito po, pasilip ko sa inyo. Kahit papano sa isip, puso ni Kuya Toto yung pagmamahal niya sa tatay niya. At ba't ako naiiyak? Ang sarap lang sa pakiramdam kasi yung mga ganitong senaryo is minsan lang natin makita, no? Sa mga taong talagang dumadaan sa mga ganitong problema is hindi pa rin talaga nawawala yung tunay na pagmamahal sa pamilya. Katulad ng ibang mga beneficiaries natin na mayroong mga pinagdadaanan, talagang hindi pa rin nawawala yung pagmamahal nila sa nanay at tatay nila, sa kapatid nila. At eto, lumabas mismo sa bibig ni Kuya Toto na mahal niya yung tatay niya. Ikaw, tay, sa pakiramdam mo ngayon, palagi bang ganyan si Kuya Toto sa'yo? Hindi naman, kung may pagkakataon na medyo yung galaw niya, alanganin. Alanganin? Ano yun? Most of the time? Karamihan ayos naman. Sa pang-araw-araw, ayos naman. Meron lang siguro parang katulad sa pangkaraniwan, merong minsan naiisip tayong napupunta sa isip natin yung lumalabas yung masamang dati Sinasabi. Kakaroon tayo ng Alam niyo po mga kapatid, ang may mga depression, lalo na po yung may mga hindi po maayos ang pag-iisip, talaga pong dumadaan talaga po yun sa mga bagay talaga na kung ano lang ang naiisip po, yun ang ginagawa po. Ako dahil ako may mga experience po ako, ang tagal ko pong nagtrabaho sa may mga depression at hanggang ngayon nga, pabago-bago po ang kanilang ugali. Masasabi ko nga kailangan talaga malawak na pang-uunawa po sa may mga depresyon na alam ko na ipinagagamot. Pero pag sila ay sinumpong po, napakahirap po. Gaya po sa nararanasan ko po. Dahil may mga bagay talaga pong hindi nila kontrolado, lalo na po kung may mga iniisip silang problema. Kaya ito, pakinggan natin po. Lamig. Ano pa? Ice cream. Diba? Ang sarap. Kape. Init. Kape. Rob. Barbie. Barbie? Wala, Barbie. Cyborg. Cyborg? Megatron. Megatron. Ayaw mag-cyborg? Cyborg? Surfing. Surfing? Ako kuya. Ano pa alam mo? Ambu. Anong ambu? Lunch. Lunch. Lan.
Na. Ano ba? Hinto muna. Hinto muna. Alam niyo po mga kapatid, nakakaawa po sila no. Kabata ni Toto, no? Ay talagang may mga bagay talagang kailangan ng tulong, lalong-lalo na po sa kulang sa financial. Kaya ito po yung naiisip ko po mga kapatid. Bakit kailangan ipagbawal o sundin ang batas na ganun din po na nakakatulong sa kapwa natin? Dahil kung susundin ang batas, kahit diyan pakalat-kalat sa kalsada, nasaan ang batas? Diba? Sa palagay ko, yung kagaya nito, sa problema ni Toto at ni Tatay, ng kanyang anak may depresyon, alam po ito ng barangay. Bakit hindi nila i-report sa DSWD na tulungan? Bakit ngayon lang nakita ni Daddy Frankie ng kanyang team at dadalhin sa pagamutan? Di ba po? Dahil sa ngayon po, hindi na pwedeng mag-uwi ng mga tinutulungan si Daddy Frankie dahil bawal. Sa palagay ko po, ang pinagbabawal na to, bakit hindi po kayo ang kumilos para sa mga kababayan natin na talaga pong mahirap ang kagaya po nito, ni Tatay at ni Toto? Bukod tangi lang po, si Daddy Frankie ang nakakakita ng mga taong may mga sakit, may mga depression. Iba't ibang problema po ang nakikita ng Team Daddy Frankie. Pero nasaan po ang tinatawag natin na batas? Diba po? Ito yung nakakalungkot po na isipin na may batas, may rule. Pero maraming kababayan natin na hindi nakikita po ng ating batas na gaya nito, ni Toto. Kaya pa mga kapatid, ginagawa ni Daddy Frankie ang lahat para lang po makatulong sa ating mga kababayan. Hindi hadlang sa kanya ang pagtulong. Dahil iyon na po yung sinimulaan niya na pagtulong sa ating mga kababayan bilang isang charity vlogger. Lahat tayo may karapatan. Hindi masama ang tumulong sa kapwa, lalong-lalo na po kung hindi naman tayo nakakaperwisyo ng kapwa. Diba? Hindi masama ang tumulong kung kaya naman po. Bakit natin hahadlangan? Bakit natin pagbabawalan ang isang Daddy Frankie at ang kanyang team na tumulong sa ating mga kababayan na walang kakayahan ipagamot ang kanyang mga anak, ng kanyang pamilya, gaya nito ni Toto? Sana naman po, isatabihin nyo na ang batas. Pag alam nyong tama ang ginagawa nila, isang tabi nyo na po ang pride. Dahil lahat tayo po may karapatan. Di ba po? Tulong-tulong, magkaisa. Batas man o hindi batas, may karapatan po tayo.
Maging masaya na lang po tayo, mga Pilipino. Mamamayang Pilipino, magtulungan tayo. Kung nasa gobyerno man po o charity vlogger, bakit hindi tayo magkaisa? Basta po, nasa tama po. Wala tayong naagrabyadong tao. Wala tayong linalabag. Hindi naman po yan pagpatay. Di ba po? Tumutulong lang po. Kita na naman natin po si Daddy Frankie kung paanong tumulong. Hanggat kaya niya, ginagawa niya. Bilang isang charity vlogger, kung ano man po yung kinikita niya po, iyan po ay itinutulong sa mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong. Di ba po? Imagine, tingnan niyo po. Agad nilang dinala sa pagamutan itong Kuya Toto na to, na talaga pong may depression. Kaya nga po pinasilip ko, puntahan nyo po sa vlog ni Daddy Frankie. Ako hanggang pinasisilip ko lang dahil po kawawa po. Na parang yung pag-asa na magkaroon ng magandang buhay, yun po dahil sa problema, sa kahirapan, naging depression po si Toto. At wala namang kakayahan si tatay na dalhin sa pagamutan. Kaya nandito yung team ni Daddy Frankie para tulungan na dalhin sa pagamutan. Ganun na lang po. Kapag gustong tumulong, may paraan po. Gaya ng team ni Daddy Frankie. Kaya, I'm salute, Daddy Frankie, na ginagawa mo ang lahat para sa ating mga kababayan. Hindi hadlang o sino man para tumulong po. Dahil yun po ang tama, na tumulong sa abot ng makakaya. Dahil si Daddy Frankie, hindi naman po kayo pinipirwisyo. Kaya bilang po charity vlogger, gagawin po natin yung tama. Hindi po tayo nag-aagrabyado ng tao. Yun lang po mga kapatid, at hanggang dito na lang. Please support po Daddy Frankie. Huwag natin kakalimutan pong patuloy natin i-share ang mga video ni Daddy Frankie. At sana po ay tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Ako po si Malo de los Santos na patuloy nagsusuporta po sa mga taong tumutulong po na gaya po ni Daddy Frankie. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. God bless you. Pagpalain po kayo ng may kapal, lalong-lalo na po sa mga sponsor na tumutulong po kay Daddy Frankie at sa mga viewers na patuloy talagang sumusuporta sa amin lahat. Marami pong salamat mga kapatid. Thank you so much talaga sa mga viewers na talaga po kayo yung number 1 na tumulong sa amin. Dahil kung wala po kayo, wala po kami dito. Kapag may alam, hindi po tayo malilinlang at hindi tayo magiging mangmang. Kaya yun lang po lagi ang sasabihin ni Malo de los Santos. Please at subscribe Malo de los Santos po. Pindutin niyo po ang all button at maraming salamat po sa mga followers ni Daddy Frankie na patuloy po na nagsusuporta din po kay Malo de los Santos. Thank you so much po sa inyong lahat. We love you. Bye-bye.